naniniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon dito ang pagkikwentuhan natin itong DOJ na mukhang nakapuntos po yata sila ngayon dahil mukhang mapapauwi na nila si Tevez dahil inaprubahan ng Timor-Leste yung kanilang hiling na mapabalik dito sa Pilipinas itong si Tevez. So, umaapila pa ngayon si Tevez doon sa kanyang political asylum sa Timor-Leste na hindi siya mapabalik sa Pilipinas kasi once na may uwi si Tevez dito sa Pilipinas, mukhang mas nanganganib yung buhay niya. Dahil nga sa banta na, alam niyo yun, na maraming beses niya sinabi na na pwede siyang itumba kung sakaling may balik siya sa Pilipinas. So, panoorin natin tong balitang to. Pero bago lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala namang pong bayad dyan, kaya pindot na. So, ito, panoorin po natin tong balitang to. Plano ng kampo ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Tevez Jr. na umapela sa korte o kaya'y muling humiling ng political asylum sa Timor-Leste. Kasunod po ito ng pag-aproba ng Court of Appeals doon sa hiling na extradition ng gobyerno ng Pilipinas. May unang balita si Salima Refran. Matapos sa mahigit isang taong pananatili sa labas sa bansa, babalik na ng Pilipinas si dating Congressman Arnolfo Tevez Jr. Pinagbigyan kasi ng Court of Appeals ng Timor-Leste ang hiling ng Pilipinas na extradition o pagpapabalik sa bansa kay Tevez. Hinirang itong panalo ng ating Department of Justice. Granted na yung request for extradition and that was granted by the Court of Appeals of Timor-Leste. This was confirmed by the Prosecutor General of Timor-Leste, the Central Authority on Extradition Matters. Pero para magawa ito, kailangan munang maaresto muli si Tevez. Matatandaang mula sa pagkakakulong, inilagay sa house arrest si Tevez at kalaunan ay inalis rin dito sa bisa ng pinagbigyan habeas corpus petition ng korte doon. He would have... Ako, mukhang masusunog na naman dito ang DOJ Kasi although base dito sa balita na naprubahan na ng Court of Appeals ng Timor-Leste yung request ng Pilipinas na mapabalik sa Pilipinas itong si dating Congressman Arnie Tevez. Pero ang problema rito kung nandoon pa sa Timor-Leste si dating Congressman Tevez, pwede mangyari yun. Or kung nandun pa man siya, may isa pang option dyan ng council ni Tevez is yung i-appeal pa yan sa parang Supreme Court. Siguro kasi Court of Appeals. So sa atin kasi 'di ba Court of Appeals. So pwede mo pa iakit sa Supreme Court. 'Di ba? Pwede meron ba may isa pang level, may level pa na pwede mong iakyat para baliktarin yung desisyon. So siguro ganun din sa Timor-Leste. So posible may ganun din. So naglabas na naman yung DOJ na naman ng statement nila na kumbaga hindi pa 100% na talaga mapapauwi nila si Tevez. So, yun nga, base sa balita, kumbaga, kung nandun pa si Tevez sa Timor-Leste, pwedeng i-implement ng Timor-Leste yung request ng Pilipinas. Paano kung wala na sa Timor-Leste etong si Tevez? So, saan na naman nila hahanapin si Tevez? So, hindi na mag-i-effect yung extradition na yan kung nasa ibang bansa na uli si Tevez. Kasi siyempre yung request nila is para doon sa bansang Timor-Leste lang. Halimbawa, lumipat si Tevez ng Korea or kung saan bansa man yun. So, kailangan naman nila mag-apply ng panibagong extradition kung aaprobahan ng bansang yun. Kung wala namang kaso halimbawa, ito lang personal opinion. Halimbawa, wala namang mabigat na kaso si Tevez sa ganung bansa. So hindi pwedeng hindi yata hindi ko sigurado pero mukhang hindi yata nila pwedeng o hindi kaagad ganun kabilis na makakapag-request sila ng extradition ulit kay Tevez.
So dito baka masunog na naman itong DOJ dahil sa mga nauunang statement na naman nila. So hindi na sila nadala. 'Di ba parang wala silang kadala-dala. Unang-una nung nasa Pilipinas pa si Tevez, 99.9% case closed na, pero wala pa pala nasampang kaso. Tapos nung napunta sa ibang bansa si Tevez, andyan na sinabi nila, alam na nila, maaresto na, pero walang nangyari. Ngayon, nung nagkaroon sila ng chances na nahuli na si Tevez sa Timor-Leste, ang sabi, mapapauwi na, pero ang nangyari, pinakawalan ng Timor-Leste dahil, kumbaga, parang walang sapat na ebidensya, parang ganon. Ngayon, na inaprubahan na naman yung extradition nila, ito na naman sila, statement na naman, pero ang totoo, parang naglabas sila ng statement na pauwi na, pero si Tevez, wala na para sa Timor-Leste. Diba, sunog na naman sila rito. Di sana, tinikom na lang muna nila bibig nila. Saka na lang sila nagbigay ng statement kung ma-confirm nila na si Tevez nasa Timor-Leste pa or hawak na ng pulis ng Timor-Leste para hindi sila nasusunog. Kasi dito, pag nakawala na naman si Tevez dito, pagtatawanan na naman sila ni Tevez. Pagtatawanan na naman si Boying Rimulya. Kawawa ka na naman, Boying Rimulya. Magmumukha ka na namang rito kay Tevez na mahinang nila lang dahil hindi mo mahuli-huli siya. So parang dito gigil na gigil ka mahuli si Tevez, pero nangyari nakakalusot. So parang lumalabas, parang alam niyo yung langaw na makulit na panayan dapo sa mukha mo na hindi mo mahuli-huli, or yung parang lamok na panayang ugong sa tenga mo na iinisin ka lang. So ganoon ang ginagawa rito ni Tevez kay Boying Rimulya at sa DOJ. Iniinis na lang ni Tevez. Kasi nga panayan labas ng statement kagad ng DOJ at ni Rimulya na itong si Tevez mahuhuli na nila, mapapabalik na rito, mapapanagot na raw. So parang hindi na kayo nadala. Yung pinakamadaling doon, pinakamagandang salita doon, hindi kayo nadala sa mga pinagdaanan nyo kay Tevez. To be arrested for extradition purposes, and we have to coordinate with them to implement that. Inaresto si Tevez sa Timor-Leste sa bisa ng Interpol Red Notice, bunga ng kanyang warrant of arrest dito sa Pilipinas para sa patong-patong na kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Si Tevez ang tinuturong mastermind sa pagpatay kay noong Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa. Ang biyuda ni Digamo na si Pamplona Mayor Janice Digamo naiyak nang matanggap ang balitang ito. Isa ng third prayer po, ma'am. Talagang naiiyak ako, pero talagang yan yung prayer na. So, ewan ko kung maniniwala kayo na naiiyak itong si Mayor Digamo dahil daw meron extradition case or may extradition na naaprubahan para ibalik si Tevez, or naiiyak siya dahil mukhang makakatakas na naman si Tevez sa Timor-Leste. So, ewan ko kasi sinampahan pa ng kaso si Tevez. So, hindi pa naman siya guilty. Kasi non-bailable kasi yung ikinaso sa kanya. So, hanggat di natatapos yung hearing, so, ikukulong siya. So, dun sa pagkakulong na yun, medyo sinasabi nga rin ni Tevez na medyo delikado yung buhay niya. Gawa nga na, siyempre, lahat naman ng mga bigating tao, yun naman laging idinidepensa na nasa bingit ng alanganin yung buhay nila once sila ay makulong dito sa Pilipinas. Lalo na kung ang kalaban mo ay gobyerno. So, yun nga, sa kanila kasi guilty na kagad eh. So, wala pa namang hatol ang korte kung guilty or not guilty. So, dito nagkaroon na kasi ng public trial. So, pinalalabas nila na guilty na si Tevez. So 99.9% ang sigurado sila si Tevez ang pumatay kay Governor Digamo. Nakakanagot talaga yung minsan na kami come home and face us, face court, face the people na talagang may ginawa nila ng masama. It is one step towards justice. Sabi ng kampo ni Tevez, iaapila nila ang desisyon ng korte. Maaari pa rin daw silang humingi ng political asylum. Ito ang unang balita. So yun, base na rin dito kay Attorney Ferdinand Topacio, iaapila pa nila to sa korte ng Timor-Leste. So pwedeng mabaliktad pa. So dahil
Ito na naman, naglabas ng statement ang DOJ. So, pwede naman sila masunog. So, hindi pa tapos yung laban. Kumbaga parang pag tinamaan naman to ng Lucky Punch, sila na naman ang tulog dito. Back to zero na naman sila. So, kumbaga hindi na sila nadala. Kumbaga parang ang pinaka-moral lesson dito, bago kayo magbigay ng statement, make sure na hawak nyo na yung tao para hindi na kayo masusunog. Hindi yung labas kayo na labas na statement, hindi nyo pa hawak yung tao. Diba may mga legal remedies pa yan na pwedeng gamitin. Na tulad yan, pwede pang i-apila. Court of Appeals pa lang yun. So meron pang mas mataas na korte. So paano kung halimbawa, hindi sa kinakampihan natin paano kung baliktarin yung hatol ng Court of Appeals? Sabihin ng mas mataas na korte. Hindi. I-dismiss nyo yung extradition niyan. Walang kwenta yan. So, paano na? Diba? Yun lang naman pinakapunto rito. Sana maging moral lesson na sa DOJ na wag muna sila magbigay ng statement hanggat hindi nila hawak yung tao. May kasabihan nga, diba? Wag mo muna bilangin yung sisiw hanggat di pa napipisa ang itlog. So, yun lang po. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.